Bagong lahat, luma muna. Naging trending sa media day yung joke ni Jalen Bronson tungkol kung sino daw ba si Karl Anthony Towns. Ito yung after niyang matrade papuntang Knicks. Sa ganong joke, siseryosohin ng iba yon na baka ayaw ni Bronson kay Towns. Pero joke lang naman talaga kasi yon sa part ni Bronson. Tinroll agad ni Towns si Jalen Bronson pagka-approve ng trade at napunta ng Knicks. Nagpakilala agad siya kay Jalen Bronson na siya nga pala si Karl Anthony Towns. Ang may history ng feud ay si Coach Tom Thibodeau at si Towns Minnesota days pa. Pero mismong galing na rin kay Towns, tinapos na nila ang feud na to matagal na at nakapag-move on na rin silang dalawa. Nagsimula kasi yun dahil sa development process ng player ng Minnesota na hindi sumang-ayon si Towns sa coaching style ni Coach Tom Thibodeau. Publicly, kinall out niya dati si Coach kaya umalis din si Coach Tom Thibodeau sa Minnesota dati. Ang Knicks hindi pa tapos sa trade rumor sa kanila. Si Mitchell Robinson ay nasa trade block ng Knicks at iti-trade nila. Ang pumasok naman ngayon ay sa Memphis para kay Marcus Smart. Matagal na nilang gustong makuha si Smart. Mainit pa ang Knicks ngayon sa NBA dahil sa ginawa nilang pinapirma ng lagpas $1 sa minimum contract yung mga player na sinama sa trade. Wala din silang may trade na player kasama ni Robinson. Kulang pa ang Knicks ng 3 player sa kanilang roster. Pero mukhang sasang-ayon naman ang Memphis sa trade kay Marcus Smart papunta sa Knicks kung ang magiging kapalit ay katumbas din niya na player. Nawala kasi si Derrick Rose sa Memphis dahil nag-retire. Si Scottie Pippen Jr. nagkaroon ng magandang run last year hanggang Summer League. Expected na doon na si Scottie Jr. ang magiging backup point guard. Wala ding magiging small forward sa pagitan ni Morant, Bane at Marcus Smart. Masyadong small ball yun. Suportado din ni Ja Morant si Scottie Jr. Ang sinabi na lang kasi ni Marcus Smart after nung trade rumor sa kanya, iiwasan na lang niyang magkaroon ng injury sa 2025 season. Hindi rin naman minamadali ng Knicks ang trade kay Marcus Smart. Pinapakiramdaman muna yung value niya sa market. Si Andrew Wiggins hindi nakapaglaro sa preseason opener versus Clippers. Parang misteryo lagi si Wiggins kapag hindi naglalaro Dahil sa report, hindi siya sumali sa training camp practice dahil may sakit pero andun siya sa training camp at nasa individual practice. Sinabi rin naman ni Coach Steve Kerr nasa recovery pa lang si Wiggins. Ang preseason pa rin naman, practice game, secure na rin naman yung spot ni Wiggins pero ang nilagay sa starting position si Jonathan Kuminga na merong 7 points at 7 rebounds sa loob ng 19 minutes. Silang dalawa kasi yung nag-aagawan dun. Ang nagpanalo pa ng game si Lindy Waters III. Ito yung pinick up ng Golden State via trade. 15 points, 5 3-point shot. Ito pa naman yung gustong-gusto ni Steve Kerr, mga 3-point shooter na hindi 7-footer. So nabanggit ko dati yung OKC tumutulong sa ibang teams, parang sagip kapamilya. Dating player ng OKC si Lindy Waters, isa sa pinakamagulong trade na nangyari din sa Golden State. Una kasing tinrade ng Warriors yung number 52 picks para dito kay Waters. Ang ginawa ng OKC, kinuha sa draft or pinik nila gamit yung number 52 ng Warriors para kay Quinten Post. Dahil naman sa dami ng transaction sa trade ng OKC, binalik ulit nila yung number 52 pick na si Quinten Post sa Golden State, kapalit na lang ng pera. In short, parang libreng binigay lang ng OKC si Lindy Waters dito sa Golden State. Hindi rin naman siya baguhan dahil maganda yung nilaro niya dati nung rookie season niya sa OKC. Kaso nga lang dahil sa dami ng rookie na pumapasok sa OKC noon, nawawala siya sa rotation. Ang Golden State pa naman nagbabase lagi sa stats sa kanilang rotation. Si Lindy Waters kasi, sa career average niya, 37% sa 3-point area. 90% ng kanyang attempts sa kanyang buong career mula sa beyond the arc. Sa first 36 minutes, kaya niyang gumawa ng 4 to 5 3-point shot per game. Ginawa niya na kasi yun sa OKC, na every time nalalagpas siya ng 25 minutes pataas, nakakakuha siya ng 4 hanggang 5 3-point shot. Kaya hindi rin nakakapagtaka yung unang game niya sa preseason dahil ginagawa niya yon OKC pa lang. So sasabihin ng iba, tsamba lang yung ginawa niya. Pero last season sa OKC, meron lang siya dong 7 minutes per game. Pero nag-average pa rin siya ng 1 out of 2 sa 3-point area. May mga games pa doon na nakakapagpasok siya ng isang 3-point shot kahit 5 minutes lang siya naglaro. Kaya based sa stats, bigyan lang si Lindy Waters ng nasa 5 hanggang 10 minuto, makakakuha siya ng 1 hanggang 2 3-point shot.